Dati, paborito mo yan, no? Pero kung titignan natin, isipin mo, sa Pilipinas, yung mga politicians natin, sila yung number 1 na magnanakaw. Tama? Tama? Isipin mo kapag yung politician natin nagsalita, ako botohin nyo, pero wala na kamay. Nahirap na ibote. Oo. Kasi alam mo, magnanakaw. Tama? At lahat ng mga gusto pang magnanakaw, magdadalawang isip mo. Tama? Kaya kung susubin natin yung tamang batas ng lumikha na nakakakilala sa inyo, pati yung komunismo, yung pinag-alaban ng mga tao, kailangan patas lahat. Tinatanggal nila yung kayamanan ng mga mayayaman para maging patas. Karapatan nila yun na magkaroon ng pera. Hindi po pwede. Punta ka naman dun sa kabila, kapitalismo. Sa Amerika, batas nila, kailangan kung sino yung pinakamagaling, siya yung freedom na gumawa. Kaya meron monopoly. Gagawa sila ng batas, nasang-ayon dun sa kanila. Hindi rin po pwede. Kaya kung susundin mo, kung papasok yung mga Muslim sa pagpapatupad ng batas ng Diyos, sa palagay ko, maging maayos, hindi lang yung Pilipinas, bagdos pati yung buong mundo. Parang si Duterte, formula ni Duterte is meron sila Muslim, di ba? Sabi nila. Pero regardless, pero ayos yun. Mas okay sa akin yan si Duterte kasi mas safe nung nakaraan ng si Duterte president. ayaw mo na si Duterte. Isipin mo yung sarili mo, Pedro. Kasi masyadong malawak yung iniisip mo. Huwag mo masyadong palawakin. Isipin mo lang muna yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo, Pedro. Kapag bukas namatay ka, bukas namatay ka, Hindi, maaaring mangyari talaga yan. kuya, may natulog lang. Hindi na nagising. Kahapon ba yun? Other day. Nagulat yung mga kasama namin, ang daming ambulance. Akala nila may trouble. Yung kapatid nga rin ko nung nakilala ko, nag-basketball lang natake. Tama, hindi na nila lang. Ito ang tanong ko yun, Jero. Tanungin nyo na sa sarili nyo. Magmuni-muni kayo. Pag namatay kayo, bukas, handa na ba kayo sagutin yung katanungan ng Diyos kung sinunod nyo ba yung katuruan na dapat nyo sundin? Or gusto nyo lang sundin yung sarili ninyo at kung paano nyo dapat buhayin yung inyong sarili. Hindi eh. Tulad ng sabi ko kanina. Wala ka na eh. Kumbaga, tapos ka na, tapos hindi mo nagawa yung gusto nung nasa taas, finish. Tama. Tulad ng sabi ko kanina, nilikha kayo hindi sa kagustuhan ninyo, kagustuhan mo. Ngayon, tanungin natin siya, Diyos ko, ano ba yung purpose kung bakit mo ko nilikha? May itanong mo ba sa sarili mo? Yung purpose ko kung bakit ako nilikha? Oo. Opo. Ano po yung kasagutan ninyo? Ayun, siguro, number one kasi pag nagtali sa mama, gusto ko guminhawa ang buhay, mama, para number one, tulong sa pamilya, makatulong sa mga nakakailangan, lalo-lalo na sa mga nakakailangan, sa mga tao makapaligid sa atin. Makagawa ng mabuti sa mga tao nakakailangan. Sabi nga naniniwala rin kasi ko na Napakaganda. Napaka-noble na mga mithiling, Pedro. Pero kung tatanungin natin yung Diyos na siyang lumikha sa atin, yun ba yung dahilan kung bakit tayo nilikha? Para sa inyo yun. Sa inyo yun, di ba? Pero hindi tayo lumikha sa sarili natin. Dapat siya yung mag-decide sa kung ano yung purpose, kung bakit tayo nilikha. Kahit kadalasan, makasagutan natin, ginagawa natin kanino. Kanino natin hinuhugot yung mga kasagutan sa katanungan eh.
Sa, Hindi, kadalasan, napulot natin sa ating mga magulang. Sabi niya, anak, ito yung gawin mo. Ito yung purpose ng, yung turo ng mga guro, yung mga kaibigan mo. Pero lahat ng mga yan, hindi nila alam ang tunay na dahilan kung bakit sinalika unless inanong nila yung tagapaglikha. Buti na lang, Kuya Jerome, hindi tayo pinabayaan ng tagapaglikha. Nagpadala siya ng ilang pagkarami-raming propeta, tulad ng sabi niyo, kasama na dyan si Propeta Jesus. Sa mga pinadala, at iisa lang yung mensahe nila, sambahin ang nag-iisang Diyos. Sabi niya, sa pinakahuling gabay na ipinadala niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. sino po yung ano yung propeta? Si Prophet Muhammad po, ano? Tama. Ang kasagutan sa katanungan na bakit tayo nilikha ng Diyos, iisa lang po upang sambahin natin yung nag-iisang Diyos. Tanungin po natin yung mga sarili natin. Ginagawa na ba natin yung pagsamba sa nag-iisang Diyos or maaaring sumasamba tayo sa piso? Sabi ni Robin Padilla. Alam niyo po yung sino yung sumasamba sa piso? Sumasamba sa pera. Oh, paano? Yung buhay niya Oo, umiikot. umiikot sa Saan? Sa salapi. salapi. Gigising siya dahil papasok siya sa hangad. Ah, Yun lang, doon lang umiikot yung utak niya. Matutulog siya kasi papasok siya bukas sa hangad. ikot-ikot lang, ha? Ganun. Tama. Pero hindi yun ang purpose. So, para niyang sinamba yung salapi. Yung iba naman, sinamba yung sarili. Paano? Kung ano yung gusto kong gawin dito sa mundo, gawin ko. Awayin ko kung sino yung gusto kong awayin. Kaibiganin ko kung sino yung gusto kong kaibiganin. Lahat ng gusto niya, gagawin niya. Pero again, para niyang sinamba yung sarili niya at hindi niya sinamba yung tagapaglikha. Sa tunay na tagapaglikha, dapat natin na sundin kung ano yung utos niya. Ano yung pinaka number 1 na utos na? Sabi ni Kuya Isa kanina. Yung sambahin yung nag-iisang Diyos. At talikuran lahat ng mga Diyos-Diyos. Kasama na yung sarili natin na always natin sinusunod or yung salapi na araw-gabing pinaghihirapan natin na balang araw, pag tayo namatay, hindi rin natin madadala sa ating living. May dagdag pa dyan, Ustad, yung pagsamba din sa asawa. Kasi kalimitan, ayaw mag-Muslim Oo. dahil takot sa asawa. Ay, pwede, oo. Takot ka ba, bro? Respeto lang. Palusot ko. Parang di alata, konti. Ako niya ay matibay. Hindi nakasagot agad eh. No? May tanong doon, kasi yung sabi niya kanina, hindi siya nabinyagan sa Islam. Pwede ba pumasok sa Islam yung hindi pa nabinyagan sa Kristiyano? O, Kasi pwede. hindi siya nabinyagan eh. Hindi. Baka yun na ang yung dahilan niya, kasi hindi siya nabinyagan nung dati pa, hanggang ngayon. Hindi niya na kailangan magpabinyag dahil Muslim na siya. Na-maintain niya. Wala ka na tanggapin. Oo. Yung pinto. Isa lang ang dapat niyang gawin. Maniwala na. Declare. I-declare niya sa sarili niya. Yung sinasabi niyang naniniwala siya sa Islam. Kukuha po ulit ako ng t-shirt ka rin na sa Diyos. Para medyo makabaka Bro, pa. Kailan ba yung susunod yung ano, hindi ko alam na rin. Kahit hindi dito, meron tayo sa Paano mag-Muslim? Ha? Paano mag-Muslim? Madali lang nga tayo, Kuya Isa. Ano po nakita ko na po yun eh. Nakita. Nanonood ako tsaka sa... Gagawin niya na lang. Oo. Oo, gagawin Hindi, niya yung dapat lang gawin ni Kuya Jerome, maging totoo lang siya sa sarili. Tama. Kasi, Kuya Jerome, kahit ano pa yung ganda ng sabi namin dito, kung mismo yung puso nyo ay hindi naniniwala sa mga sinasabi namin, o sa mga sinasabi ninyo mismo, Naniniwala ako. wala rin magiging kwento. Siguro hindi pala po siguro para sa akin eh. Napapanahon o paano ba sabihin yan. Medyo parang walang tamang term na salita eh. Siguro Darating. ano makakapagsabi. Oo. Darating na. Siya na bukas, no?
Hindi, ang importante lang sa kanya, maging sincere lang siya sa panalangin niya. Tulad na sabi ni Kuya Isa kanina, maging sincere siya bago siya matulog mamaya. Tanungin niya lang, humingi siya ng gabay. Pero yung sincere. At unti-unting magbubukas yan kasi ang wala talagang makakapaggabay sa atin kundi siya lang. At alam niya kung ano yung saloobin ng bawat tao. Pwede kong sabihin sa inyo, mabuti akong Muslim, pero yung pinaka saloobin ko ay sa lahat. Ayaw kasi yung pagka pumasok ako ng Islam. Islam. Pasan? Tatanggalin ko kagad yung nakasanayan. Minsan Isa, nakasanayan. Pero ano naman? Pero hindi, personal na kung okay lang tanungin ko sa inyo. Okay lang po, tanungin niyo po ako kung ano yung tanongin. Gusto marami rin ako marami din akong gustong malaman eh. Na hindi ko kayang itanong o hindi ko alam kung paano ko tatanungin. Sige, tulungan namin kayo magtanong. Yung ano yung talagang pinaka-heavy sa lahat ng rason na parang mahirap niyong tanggalin? Kung ile-level Alak naman. Siguro konti lang. Siguro kasi marami mga kaibigan ko. Kasi kung natin naman pampatulog lang. Tapos, chicks naman. Hindi, may asawa na. pero dati meron, marami tayong Hindi ba kita sa aswa? Okay lang. Okay lang. Hindi live. Kailangan mo lang ano. Hindi ka akali ko to, i-hold ko to. Hindi to live. Hindi to live. Hindi. Tapos, sa hindi pa, okay lang po ba kausapin mo kayo parang barkada? Welcome! Pasensya lang po ate. Ano po ba? Sa po bawat po yung marijuana. Pero hindi po ako nagmamarijuana dati. Nililigan lang ni Ruby pa din yan eh. Parang gusto ko lang marami. Hindi, i-open mo Brad. Bismillah. Marijuana? Ay, alam mo, una, ginawa ng Diyos. Tumubo galing sa lupa. Yun, galing. Hindi ginawa ng tao. Kaya hindi po katulad ng alak. Tinimpla ginawa ng tao. Drugs, cocaine, ginawa ng tao. Eh yung damo na yun, tumubo sa lupa. Ibig sabihin, ginawa ng may likha. Natural na. Oo. Walang halong chemical. So, yung uncle ko, sa mother side ko, uminom ng tuba. Sabi niya, oo. Sabi niya, natural naman yan. Tinimpla po yun. Kumbaga, Fermented. oo, parang binlended ng tao. Yung rason niya, natural siya. Natural siya. Walang halong chemical, oh. Opo, natural. Natural niya, hindi yung chemical na nilagay. Tama? Sabagay, yung marijuana din naman, kung di mo lalagay sa papel, sisinat yun. Parang tubalang ulit. Yung masasabi po natin, tulad na sabi ni Kuya Isa kanina, lahat ng ipinagbawal sa atin, Nakakasama sa tao. lahat yun ipinagbawal. At lahat ng ikabubuti, lahat yun pinahintulot. Anything na nakakasira ng ating kalusugan, ng ating isipan, at ng ating overall na kapakanan, ipinagbabawal siya. Kung titingnan po natin sa study, kung ano yung effect, siguro sa isang tao, hindi, wala siyang epekto. Pero in general, kung titingnan natin, yung effect ng marijuana, hindi siya nakakabuti sa tao, pati na rin sa nakapaligid. Kasi iba pag ganun pa mawawala sa Tama. yung iba naman tamang kain, tamang tulog, kalmado, pag galit ka, gumanong ka, bait mo na. Tamang smile. Nakangiti ka palagi. So, ang